Kaibigan, lagi ba kayo nahihilo? Okay? Bata, matanda, nahihilo. Pag umabot kayo sa edad ko, 50 and above, madalas na kayo mahilo. 'Di ba? Parang lagi tayong may lula, isang risk factor ang aging. So, maraming dahilan ng hilo. Okay? Dapat alamin natin ano nagkokos ng hilo nyo, 'di ba? Ang hilo, maraming klase. May hilo na vertigo. Vertigo talaga, alam mo ang vertigo, talagang umiikot siya. Nakaupo ka lang, pero lahat umiikot. Umiikot ang buong bahay. Ha? Talaga parang masusuka ka dito. Iba to. Ito yung pag-usapan natin. Yan ang tunay na hilo. Meron disequilibrium, walang balance. Ito, walang balance. Pwedeng may edad, or pwede ring mild stroke to, yung walang balance. Meron din yan, stroke dito sa may likod dito sa ulo. Meron din lightheaded, parang kabado na parang matutumba siya. O, lula lang, lightheaded ka lang. Puyat, lula. Merong pre-syncope, bago himatayin, ito yung parang nandidilim. Nandidilim, mamaya nag-collapse. Okay? Iba-iba to. Pag itong magko-collapse, baka blood pressure mababa, na low blood, di ba? O nainitan, sobra init, walang oxygen, pwede. Lightheaded, pwedeng nervyos yan. Disequilibrium, pwedeng stroke to. Yung tunay na vertigo, malamang sa tenga yan eh. Benign positional vertigo o Meniere's disease. Ito more di-discuss natin. Pero papakita ko rin sa inyo. At ang maganda dito, tuturo ko na sa inyo yung gamot mismo na binibigay ng doktor. Yung iba over the counter, yung iba kailangan ng reseta ng doktor. Pero at least ibibigay ko na yung tatlong pinaka-common na gamot na irereseta sa inyo. Vertigo, ito yung tunay na vertigo. Yan, oh, ikot to, may ikot siya. Nangyari na to sa akin, grabe. Siguro pag siguro vertigo, sa akin labanan mo eh. Dapat labanan mo. Tapos pag nagba-vertigo ka na, yung iba pumipikit yung mata. Kaya lang, minsan pag pinikit mo yung mata mo, lalo ka mahihilo. Actually, yung mga ibang tips, sabi ipikit, ako, huwag mo ipikit. Ang secret, tumingin ka sa isang bagay, sa malayo, pwedeng television, o doon ka lang tumitig. Doon ka kukuha ng balance eh. Tapos umupo ka, maigi, hawak ka dito. Ha? Steady ka kasi matutumba ka eh. Magpaalalay ka. Okay? Pag na-dizzy ka, kung ano man, upo. Kasi pag tayo, tutumba ka. Pwede uminom ng tubig. Pag okay ka na, inom ka lang ng tubig, baka dehydrated ka. Ingat sa tinatapakan, baka matumba. Siyempre, bawal na yung sigarilyo, alak, lalo ka mahihilo dyan, lasing. Tulog. Kadalasan yung vertigo, puyat lang yan. Okay? Puyat. Medyo mga tinnitus lang yan. Puyat lang yan. Ano magti-trigger? Minsan may vertigo, maingay, magulo. Tsaka pag tumatanda talaga. Puyat, tumatanda, stress. Yan. Okay? Pero yung tunay na vertigo, sa tenga galing ang sintomas. Kailangan pupunta sa doktor. Nakakatakot ang hilo eh. Actually, ang unang iisipin mo sa hilo, stroke ba to? Diba? Yun eh. Pag stroke to, bulol, manhid, humihina, stroke yun. Medyo matanda, high blood, stroke yun. Ibang usapan yun. Head injury, may lagnat, iba yung salita, o hindi makagalaw, o sobrang sakit ang ulo, hindi makahinga, stroke or heart attack, i-rule out yan. Yun lang ang pinakadelikado. Heart attack, pwedeng bagsak yung blood pressure, hilo din yun. Okay? Comment kayo kung naka-experience kayo. So, ito yung mga possibility. Mamaya, pero yung pinaka-topic natin yung vertigo. Yung talagang hilo na umiikot, yun ang topic natin. Pero, tingnan natin yung mga ibang possibility na dahilan. Bumagsak ang blood pressure. Ito yung pre-syncope, low blood, hilo to. Higa lang yan. Okay, pagyari, nag-low BP ka, 80/50. Dati, 120/80 ka, nag-80/50. Para tumaas ang blood pressure, higa agad. Okay? Kasi kulang na dugo sa ulo mo, magko-collapse ka na, higa.
tapos taas ang paa. Higa, taas ang paa para yung dugo sa paa bumaba, pumunta sa ulo, maayos. Bumababa blood pressure, pwedeng heart attack o baka nasobrahan ka ng gamot. Nasobrahan ka ng gamot sa high blood, minsan ganun nangyari. O low blood ka, dehydrated ka, nagtatae, may dumudugo, pwede rin malo. Poor blood circulation, ibig sabihin pangit ang tibok ng puso. Sinecheck din. Baka biglang nag-supraventricular tachycardia, nag-atrial fibrillation, nagloko yung puso, biglang bumilis. Imbis na 80 ang heart rate, naging 200 ang heart rate, yan, hilo din yan. Ito yung hilo na didiscuss ko mamaya. Ito yung sa tenga, benign paroxysmal positional vertigo. Minsan yan yung pagyuko, hilo, pag tingin dito si Doc Lisa yan, bagong gising, alas 5 ng umaga, biglang upo. Pag upo niya, nahilo na siya agad, umikot na lahat. Yan, BPPV, common yan. Ear infection, malalaman mo naman kung may ear infection ka eh. May sipon, may problema sa tenga, nagkakatubig, may sipon, yan, pwede ma-vertigo. Bago nga ma-vertigo to, bago ako na-vertigo, meron na akong tinnitus eh. Tinnitus yung umuugong, parang may narinig ka, umuugong. Minsan nagkaroon ako yan eh. May araw na mahina ugong, may araw malakas ang ugong, ngayon nawawala na yung ugong. Pero lagi may konting ugong. Ibig sabihin, baka may sipon, may allergic rhinitis, pag barado ilong, may connection niya sa tenga, nababara din yung tenga. So, pwedeng ear infection, allergy, BPBB, or yung isang sakit na Meniere's disease na may problema din sa tenga. Umuugong at nagkaka-vertigo. Ayan o, tinnitus, umuugong, vertigo, nabibingi, parang puno yung tenga. Ito nangyayari sa vertigo. Mamaya, tuturo ko sa inyo yung sa tenga. Meron ding gamot na nakakahilo, yung mga pamparelax. Hindi naman talaga nakakahilo, yung mga Valium, Sanor, uminom ako nito dati, Lexotan. Medyo parang ano ka lang, medyo bangag. Medyo ano ka, lightheaded, di ba? Medyo kalmado, di ba? Nabigyan ng gamot, pinakalma. Okay? Pero hindi naman talaga totally hilo. Nervyos, panic attack, sobrang nervyos, hilo din yan. Pero alam mo naman, hindi naman talaga umiikot eh. Parang kabado ka lang eh. Anemic, hilo din. Baka anemic ka. O, check ang complete blood count, ang hemoglobin. Hypoglycemia, hindi ka pa kumakain. Diba? Ang baba ng blood sugar mo, 5 hours, hindi ka pa kumakain, magsaging ka. O yung iba, kumain ka ng matamis, kumain ka chocolate, o isang soft drinks, pwede yan. Okay? So, yung mga low blood sugar, pwede yan sa hilo. Ang kinakatakot lang natin, bihira naman talaga to, yung stroke. Kasi pag stroke, may mahina, may hindi manhid, bulol, diba? Biglaan. Pero, ito naman, maraming sintomas. Pero may hilo din to. Alam naman natin na iba na to eh. Diba? Brain tumor, meron din yan. Sa puso, pwede rin mahilo pag bumagsak ang blood pressure. Pero pag puso, hilo with, syempre, mabigat ang dibdib, chest pain, hinihingal. Yan, chest pain, vomiting, dizzy din eh. Dizzy. So, minsan mahirap ma-distinguish heart attack ba, panic attack ba. Makikita yan sa itsura ng pasyente. Tulad nga sinabi ko sa inyo, pag ang pasyente edad 30, 20 years old, healthy naman, walang bisyo, payat lang, sumasakit ng dibdib, nahihilo, panic attack yun. Kung may edad 50, 60, lalaki, mataba, diabetic, o naninigarilyo, masakit ng dibdib, o baka heart attack yun. Depende sa patient profile. Ito yung mga common causes ng dizziness. Tinuro ko na sa inyo, di ba? Yan ang mga possibility. Pero ang pinaka-common na hilo, hilo siya, yung vertigo. Ganito nangyayari sa vertigo, yan. Doc Lisa, focus mo. Maganda to eh. Ang tenga natin, ang inner ear natin, meron tayong ganito. Ang ganda nito, mga semicircular canal. Napakagaling ng tenga. Yan ang balance natin. Parang compass eh. Alam niyo yung compass, north, south, east, west. Ito mas magaling pa to, parang 3 compass.
Alam niya kung patayo, paside, pababa ka. Ngayon, minsan, pag tumatanda tayo, nagkakaroon ng mga crystal sa loob niyan. Ito, crystals, otoconia. At itong mga maliliit na crystals na yan, pag ginalaw mo yung ulo mo, natatanggal minsan. Baga sa ano, may dumi na yung tenga mo eh. May buhangin. Like si Doc Lisa nakahiga, biglang tumayo, nagulo to. So pag nagulo siya, umiikot yung crystals dito. So pag umikot yung crystals, hindi na alam ng utak mo. Kala ng utak mo nakahiga ka, yung pala nakaupo ka. Kasi nagulo yung compass mo eh. Kaya umikot na umikot yung ulo niya. Ayan, no? Umikot na umikot. Kasi nga, nagulo to. So, ang secret, pag nagulo yan, ibabalik mo yung crystal dito sa baba. Paano ibabalik? Papakita natin. Okay? Atras mo daw, Lisa. Yan, vertigo. Ganito gagawin. Merong Epley's maneuver na mahaba. Ito yung ginagawa ng doktor. Yung nasa kama, hinihiga pa, medyo mahirap yun, binabagsak pa yung ulo. Merong home treatment ng Epley's maneuver. Tinuro to ni Dr. Jim Di Magila, ENT doctor. Kakapacheck up ko lang sa kanya. Simple lang to. Pwedeng nakahiga o pwedeng nakaupo. Doc Lisa, atras mo lang. Pakita mo lang ako. So, pwedeng nakahiga, nakaupo. Pag nakaupo, ganito. Yan, higa ka lang ganito. Tapos, titingin ka sa kaliwa, mga 30 seconds. Diba? Tapos, sabay mo yung katawan mo. 30 seconds, tapos bababa ka pa ngayon, 30 seconds. Tapos babalik mo yung ulo mo, 30 seconds. Didiretso mo yung katawan mo, 30 seconds. Tapos, iikot ka naman dito sa kabila ulit. Pwede ito ginagawa, nakahiga. Tapos gaganon ka pa nga eh. So, ang point lang kasi nito, ayan o, yung ginagawa niya. Ang point lang nito, every 30 seconds, iniikot mo itong mga buhangin, crystal sa tenga. Iniikot mo siya. Iniikot mo to. Para pag umikot-ikot-ikot yan, bababa ulit dito, mag-i-steady siya ulit. Kasi lumabas yung mga crystal sa tenga eh. So, binabalik mo lang siya. Iniikot mo dahan-dahan. Pwedeng left side, pwedeng right side. Pwede gawin isang beses, dalawang beses. Pag ginawa nyo to, nahilo kayo, di upo muna pahinga. Hindi naman to masama eh. Inaiikot mo lang siya. Ayan o. 45 degrees, yan o. Tapos iikot sa kaliwa. Pwede nyo gawin yan. Tapos, ang ending, nakababa yung ulo. Nakababa na, nakaganon na, nakababa na. Ayan o. So, yung parang ulo mo, ginaganon-ganon mo siya. Dahan-dahan lang yan, slowly. 3 times a day, hanggang mawala. Pero bukod dito, may mga gamot. Okay? Wala tayong na-advertise na gamot. Mamaya, gamitin na naman tong video natin. Tinakpan ko na nga brand name mo. Takip eh. Okay? Generic name. Generic na nga to eh. So, ito usually bibigay ng doktor. Meclizine, betahistine, or sinarazine. Okay? Ang pinaka-common na binibigay na, I think over-the-counter siya, hindi ko sure. Meclizine, maraming brand. I think may Dizitab, may Bonamine. Kasi kilala niyo yung brand eh. Basta Meclizine siya. Generic, pwede. Pwede to sa medyo hilo lang. Pwedeng vertigo o pwede motion sickness. Yung nag-roller coaster, nag-airplane, nahilo, sa kotse, nahilo, pwede yan. Antihistamine siya. So, binablock niya yung signal sa brain para hindi ka masuka, hindi ka mag-vomit. So, mababawasan konti. Ang dose nitong generic na Meclizine, 25 mg, pwedeng 2 times a day. Bago ka sumakay ng kotse, kung nahihilo ka 1 hour, 1 to 2 hours before, inom na. Ito pinakamababa. Gagaling ba agad? Siguro may tulong konti. Bawas ko. Anti-vertigo. Anti-suka. Anti-emetic. Ito yung mas binibigay ng mga ENT, pero medyo mahal. Betahistine. Okay? Ito lagi binibigay. Ito binibigay sa tunay na vertigo talaga. Yan, ang vertigo symptoms, umiikot na lahat, nag-tinnitus, maingay ang tenga, nasusuka na. Itong betahistine, binabawasan din niya yung pagdami ng fluid sa tenga.
Minsan, pag may allergy, may sipon, napupuno ng fluid yung tenga, kaya nahihilo, yan. Pati yung Meniere's disease, kaya din niya. Pero ito, bago siya umepekto, actually, tinake ko rin to, tinake rin ni Doc Lisa. Usually, mga ilang days eh. Sabi nga niya, ilang weeks eh, 1 to 2 weeks. Tsaka medyo mahal tong gamot na to. Medyo mahal. Ang sikat na brand, Circ, pero mahal ang brand, mahal to. Merong iba mas mura. Okay, wala tayong na-advertise. So, ang dose niya, 8 mg, 16 mg, 24 mg. Yung mga ENT, gusto nila 24 mg, mga 2 times a day, 3 times a day. Eh ako, lagi ako low dose eh. Pag uminom ako, 8 lang ako. 8 o 16 mg lang ako, 2 to 3 times. Actually, yung bag ko, nung nagbavertigo ako, yung bag ko kasama. Meron akong dala lagi nito. Bas, just in case mahilo bigla, iinom ako. Pwede rin to. Ngayon, meron din isang gamot, minsan binibigay ng mga neurologist sa hilo din, pero Sinarazin, ang sikat na brand name nito, mga Stugeron. Anti-vertigo din siya, antihistamine. Kaya lang ang problema dito, nakaka-drowsy, nakaka-sedate. Ano nga sa Tagalog, Lisa? Nakaka-antok siya, nakaka-antok. So, hindi pwede kung nagda-drive kayo, o medyo matanda na, kailangan sa bahay lang. Oo. Ang dose nito, dapat may alam. Ang dose nito, 25 mg tablet 3 times a day, or 75 mg once a day. So, itong tatlo ang binibigay. Choose one ka lang. Usually, ito, usually, ako, baka ito lang iniinom ko. Okay? So, yun ang tatlong gamot. Motion sickness, ayan. Sa suka, sumakay. Aeroplano. Yan, no? Minsan, niisip pa lang niya, nasusuka na siya. Yan, no? Okay. Yung gamot, yung pa rin, Meclizine ang binibigay. Sino mas nahihilo, mas tumatanda. Mas maraming problema sa tenga. Yan. Mas tumatanda. Mas puyat, kulang sa tulog. Yan ang mga risk factors. So, diabetes, nervyos, depression, stress. Kulang sa healthy foods, kulang sa exercise. Yan din. Pwedeng sa labat, may tulong naman sa labat. Exercise, tamang diet. Yan, may tulong siya. Sa labat pa rin, healthy foods. Actually, meron pang mga tinuturo sa vertigo. Pangalan nito, vestibular rehab eh. Tinuturo yan na sasanayin mo yung ulo mo sa galaw eh. Kasi nga pag tumatanda, hindi na tayo sanay eh. Diba? Kaya minsan, ang mga tips, titingnan mo yung daliri mo, susundan mo dahan-dahan. Parang sinasanay mo. Kung magaling ka na, kung di ka nahilo. Kung di ka nahilo, sinusundan mo na siya. O pag naglalakad ka, dadahanin mo. Kasi parang masana yung, masana yung utak mo na gumagalaw-galaw. Sabihin, parang medyo hinihilo mo na sarili mo konti para pag actual na nagbubuhat ka, may kinukuha kang gamit, hindi ka na mahihilo. So, sinasanay mo yung ulo mo. Turo nga na isang neurologist sa akin, ginaganong pa nga yung ulo eh. May mga ganong technique. So, parang hinihilo mo sarili mo konti, then relax. Binobombard mo siya ng signal para masanay na siya. Para oras na ginalaw mo yung ulo mo, hindi na siya mabibigla. Nasanay na yung utak mo, hindi ka na mahihilo. So, yan po yung mga tips natin for vertigo. Siyempre, kung may problema, punta sa ENT doctor para masigurado natin na vertigo lang ang problema. Share po natin sa ating kaibigan. God bless.